Welcome po sa ating channel, Beck and Tonic. Ito po isang bagong video na naman mga boss. Experiment ulit tayo kung bali yung gagawin natin iba naman. Bigyan natin ng konting twist. Ito. Yung dati, yung nakaraan, nagpaandar tayo ng TV, flat screen. Kung napanood niyo yung unang video ko, yung last video ko, TV na LED 32 inches, Sony pa yan, flat screen. Pinandar natin siya dito sa 32 pieces na 32650 LiPo 4. Yan, ayun yung ginamit natin. Umandar yung TV, so makakapanood ka na ng TV. Ito lang yung gamit mo sa gabi. Yan, 32 pieces lang, umandar yung TV natin. So yun na, malaking kabawasan na po sa kuryente natin yan. Yan, malaking kabawasan na yan. Halimbawa nag-brown out o walang kuryente, so walang power, ito yung paandarin mo sa gagamit ka lang po ng inverter. So kailangan nyo po ng inverter yan. Nabili ko lang yan 1.3 to 1.4 kaya 1.5. Yan, power inverter para mapaandar nyo yung 220 na appliances. Baling ginagawa po niyan, from 12 volts, i-convert niya yung 12 volts ng 220 volts AC. So yun po yung purpose ng inverter natin. Yan. Ayun po yung last video natin mga boss. Nag-recap lang tayo. So ito, bagong video na naman gagawin natin. Ito naman, naisip ko lang, ito naman yung gawin natin. Meron akong 8 na 8 pieces na solar panel. What if kung solar panel lang sila? Yan, solar panel lang, wala ka pang baterya. Gusto mong paandarin si TV. Si TV, ito. Si TV na LED 32 inches Sony flat screen. Yan, halimbawa lang po, wala pa kayong pambili ng baterya. Tapos gusto mong manood ng TV, o di kaya nawala ng power o blackout, walang power. Gusto mong manood ng TV at wala ka pang baterya, pero meron kang solar panel na 8, tapos 50 watts sila lahat, tapos naka parallel connection po, hindi series mga boss. So parallel, pinagsama po yung lahat ng positive at lahat naman nung negative ay pinagsama naman dun sa isang side. Yan, so yun po, yung lahat ng positive pinagsama, tapos yung lahat ng negative pinagsama, ayun po yung parallel connection. Tapos 50 watts lahat yung ating 8 solar panel. Aandar po kaya itong TV natin na LED 32 inches Sony kung wala kang baterya na wala ka pang baterya na ganyan, o di kaya 18650, wala ka pang baterya, panel lang. So ito na, gawin natin. Ito, may panel board po ako dito. Itong panel board na to, ginawa ko na ng video dun sa mga nauna kong video. Mag-recap na lang kayo. Panoorin nyo po yung mga nauna kong video para lalo nyong maintindihan itong ginagawa natin. Kasi dito hindi ko napapaliwalag to mga boss. Ito, bali yung gagawin po natin, paandarin natin yung TV natin 32 inches na Sony LED flat screen. Panel lang yung gagamitin natin. Meron akong 3 battery dito, battery set. At meron silang individual switch. Ito yun, battery 1, 2, 3. Pag pinatay ko yan, wala nang papasok na kuryente doon sa loob ng bahay. At dito rin sa inverter. Ito yung inverter natin mga boss. Yan, pakikita ko lang. Yan, tapos ito naman yung solar panel ko mga boss. 8 sila, so yung 9 wala pa. Yan, kaya 8 ito. 1, 2, 3, yan. 4, 5, 6, yan. 7, 8, 9. So yan, wala yung isa. So 8 lang tayo. Ayun yung negative nung solar panel ko. At mapapansin nyo dito na meron silang switch. Nakapatay lahat sila. So kung nakapatay yan, walang lalabas na kuryente dito. Walang indicator nung ating voltage kasi walang magsusupply nito. Pero kung magsisindi tayo, ito, sinindihan ko yung isa, may lumabas na, yan, sumindi na rin yung aking voltmeter. At ibig sabihin, nakikita natin na meron tayong kuryente. DC yan, DC. Yan, 9.6
Ayun, sisindihan natin yung 8 mga boss. Yan, 8. Yan, makikita nyo na tumaas siya ng 18.5. Yan, 18.5. At makikita nyo rin po dyan na parang hindi magkakaparehas yung voltahe natin. Yan, 18.6. Papatayin natin ulit. Yan, patayin natin to. Isa muna yung tira natin. Yun. Meron lang tayong 9.7 lang, ang baba masyado. Yan, 9.7, 9.7, 9.6. So testingin natin si number 2. Para may problema yung isang solar panel ko. Yan, si number 2. Yun, 8, ganina 9, tapos ayan. So number 2. So number 3 tayo. Yan, 9 pa rin. 4. So yan po, ibig sabihin yan, meron tayong nakaload na ano, meron tayong nakaload doon sa loob ng bahay. Yan, na appliances. So yan po, ito na yung voltahe natin. Ngayon papatayin ko muna. Patayin ko muna yung lahat ng solar panel, pakita ko lang. Yan, pag nakapatay yung solar panel natin, walang indicator. Testing tayo ng battery. Ito, sisindi ako yung battery 1. Sisindi yan. So dapat may sisindi dyan. Ito, nakasindi si battery 1. Ayun, nakapatay pala dito. Yan, dapat sisindi. Ayan, umandar yung ating battery. Ayan po yung supply ng ating battery. At meron tayong kuryente doon. So pinakita ko lang dito na sumindi yung battery natin. Yan, pag nakapatay ito, wala nang supply ito. So wala nang pupukol na kuryente dyan. So ito, dito tayo. Sindihan natin to mga boss. Ayan, panel na tayo. Ito na yung testing natin mga boss. Under po kaya yung TV natin kahit nakapatay yung mga battery natin. Walang umandar na battery. Ayan, nakapatay lahat. Ayan, nakasindi na lahat yung mga panel natin. Maliban dito sa isa kasi wala pa yan. Walong solar panel. 50 watts. Ayan yung solar panel natin mga boss. Maliliit lang sila. So wala pa tayong pambili nung malaki. Yan. Yan. Hopefully dumami yung subscriber nitong channel na to para makasample tayo nung malaki. Yan. Gusto ko na matikman na makabili nung 500 watts na solar panel. Kaya lang napakamahal. 8,000, 9,000, 10,000 yata yun. So malaki-laking halaga yung kailangan ko. Wala pa akong pambili nun. So ayan, wala pa tayong pambili nun. So ito na po, siguro medyo hindi gano'n kalakas yung araw kaya ito lang yung na-harvest natin na kuryente, 18.9. At pwede rin po na may nakasinding ilaw dun sa loob ng bahay natin. Kasi nakatap yung ano, nakatap tayo. Ito yung linya sa loob ng bahay namin. Yan, nakatap tayo. Yan. Pero yung nakasindi natin mga boss, gaya ng sabi ko, solar panel lang yan. Tapos ito, tinap pa rin natin yung TV natin. Yan. Katap yung TV dito. Ito yung extension natin. 3,000 watts na inverter. Yan. Testing na tayo. Recap lang tayo ulit. Bali yung gagawin natin sa video natin ay 8 solar panel. 8 pieces na solar panel. 50 watts lang kada isa. Tapos under po kaya itong TV natin na flat screen Sony LED TV 32 inches. So yan, 32 inches yan. Gamit pa rin yung ating power inverter na 3,000 watts. Yan. Ayan yung voltahe natin 18.8. Tapos ito yung pinaka final voltage natin 14.5 kasi dumaan po sila ng diode na regulate na yan. Ayan na yung voltahe natin 14.5, ayun tatakbo dun sa inverter. Ito, balik lang tayo dito, baka may nakasindi na battery. Yan, nakapatay lahat yung battery. Nakasindi si solar panel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakasindi lahat. So, solar panel lang po yan. Ito na, sisindihan na natin mga boss. Ito yung ating inverter, sindihan natin. Yan. Baba tayo para makita natin yung TV kung aanda. Yan, yan yung TV natin. Yan, mandar siya mga boss, kita nyo. Yan, extension yan, pataas.
Ayan, extension siya. Why is your nose so sharp? Yung extension natin. Ew! Ayan, packet. Nose. Ayan yung wire. Ew! Ew! So yan, makikita nyo na kung nawalan kayo ng kuryente, ito yung wire natin, mga boss extension. Yan. Yan, gagalawin ko para makita nyo lang. Ayan, ngayon siya. Ayan. Ayan, wala pong daya yan. TV umandar siya. Flat screen na Sony na TV. Tapos 8 solar panel. Solar panel lang po. Walang baterya. Umandar yung TV natin. Yan. Ayan po yung sinasabi ko na makakatipid kayo ng kuryente. Kasi kung meron kang 8 solar panel na ganun, yung TV mo hindi nakakain ng kuryente kay kuryente provider. Yan. At the same time, kung sinindihan natin tong battery switch tapos charging naman. Charging sila, mga boss. Manonood ka na ng TV tapos charging yung ating battery para sa panggabi. O di kaya pwede naman sabayan mo yan ng isa, nakasindi yung isang battery. Pwede naman po kasi ito yun, dito na siya tatakbo yung battery natin. Hindi na pabalik dito. Hindi naman babalik dito yung positive natin. Papunta dito yan. Yung flow ng kuryente papunta dito. Yan, nakasindi yung ating yan, pakinggan nyo lang po yung nagsasalita doon sa TV. Yan yung sound ng TV. Yan, papatayin ko. Yan. Pag namatay yun, wala na kayong marinig doon sa wala na tayong marinig doon sa TV. Yan, 14.8. Yan, 14.8. Tingnan nyo, sisindihan natin ulit to. So nakapatay pa yung natin. Pag may nakaload po yan, kakain yan. From 14.8, bababa dapat yan. Yan, sisindi yung TV sa ilalim. Pakinggan nyo. Pakinggan natin yung sound ng TV. Yan, umandar yung TV, so bumaba lang siya ng konti. Yan, solar panel lang po yan. Yan, patayin na natin. Naging 13 siya. Yan. Yan, bumalik siya ng 14 point something. So, maganda klase po yung 50 watts. 50 watts, tig 1,200 dati. Ngayon 1,080 na lang. Yan. Pero target ko sana makabili tayo ng 100 watts, kaya yung 150 watts. Yan, yun yung bibili natin sa susunod. At meron din po na 500 watts, kaya 600 watts. Yung meron ako nakuha na impormasyon, mga bossing, si-share ko sa inyo. Meron ako nakuha na impormasyon, kung makabili ka raw ng 500 watts po na solar panel. Yan, 500 watts na solar panel. Yan, tapos 4 pieces. Yan, pwedeng magpaandar na pwede na po magpaandar ng compressor. Yan, yung compressor po, kung malaki yung compressor na sinasabi niya, yung pampahangin ng mga truck, 4 na 500 watts, so 4 pieces. 4 pieces niyan. Bali, nakita ko po sa 500 watts na ganito, nagpupukol siya ng kuryente na 48 volts na yung nilalabas niyan. Yan, saka yung mga 600 watts. Bali, ang mangyayari po yan, dito sa akin 22 volts lang yan. Kaya 20, swerte na yan kung umabot ng 23, pero halos 22 volts. Bali, dodoble nyo po yan. Abot ng 48 na yan. Parang nag-tap ka ng nag-series ka ng dalawang 22 volts para dito sa 48 volts na yan. Yan. So kung yung setup nyo po ganito, 48 volts tapos 500 watts, 4 na piraso, mas malaki yung chance na aandar yung rep nyo. Yan. Kasi mataas na po yan, 500 watts. Kaya lang hindi po biro yung presyo nito. Saka yung compressor po, alam natin na malaki yung makina nun, malaki yung motor niya. Tapos 4 lang nito umandar yung compressor.
sa 500 watts. Bali meron siyang 2,000 watts na solar panel. Umandar yung compressor motor. So malaki po yung motor nun. Kaya yung rep nyo at aircon sigurado aandar. At yung washing. Kung ganito yung panel natin mga boss. Ayan yung gusto kong testingin sa susunod. Yan, ayan yung gusto kong testingin pero wala pa tayong budget. And sana may mag-provide sa atin na merong magmagandang loob. Padalan tayo ng 500 watts dito sa channel na to para ma-testing natin. Kung seswertein lang kung may magpadala. Yan, kung may magpadala, magtanong ka lang ng bibigay ko sa iyo yung GCash natin. Kung gusto mong tulungan tong channel na to para ma-actual natin to, 500 watts. GCash natin o di kaya padala mo na lang yung 500 watts, pwede rin. Bibigay ko lang yung address namin. Yan, pwede naman. Kasi kung wala tayong pag-sample din, hindi natin nagagawa yung mga experiment natin. Kasi gusto ko talaga target ko mapa-under si rep. Ayan, mapa-under natin si rep. Ayun yung mas maganda talaga, mapa-under natin si rep. So yan po, bali yung ginawa natin mga boss ay 8 pieces na solar panel. Tapos 50 watts lang sila. Bali kung yun i-add nyo, meron na tayong 400 watts. Tapos umandar na yung ating Sony LED TV na 32 inches flat screen. So umandar na through solar panel only. Yan, walang baterya. Walang involved na baterya. Doon sa unang video ko mga boss, walang involved na solar panel. Umandar naman dito sa ating 32 pieces naman na 32,650. Umandar din yung TV natin. Panoorin nyo na lang po yung naunang video nito. TV umandar dito sa 32 pieces LED TV. At kasama na rin yung mga ilaw nyo dyan. Aandar din. 8, 10. Kaya lang mga 6 watts at 9 watts. Huwag ka maglalagay ng 12 watts kasi mabilis ma-decay yung voltage ng ating mga battery. O mabilis mabawasan. Yan, mabilis mabawasan yan. Hindi aabot yan ng magdamagan. Kung talagang nilagyan mo lahat po ng 12 watts lahat yung nilagay nyo, sobrang liwanag, 12 watts, 15 watts, sobrang liwanag na yan. Yan, mabilis po ma-discarga yung baterya natin kung puro 12 watts at 15 watts yung ilalagay natin at 10 piraso yan. Yan. Pwede naman po kayong maglagay ng 12 watts at 15 watts kung dalawang set na 32,650 na. Pang ilaw lang. Yan. Kung purely ilaw lang, dalawa nito. Tapos gusto nyo 15 watts at 12 watts. Ito, pwede naman. Magdamagan na yun 10, 12 watts hanggang 9 watts. Kaya lang, kung 32 to, gagawin yung 64 pieces. So yan po, putuloy ko na yung video natin. Napahaba, pasensya na mga boss. Experiment natin, success naman. TV umandar through solar panel only. 50 watts. Yan. Sa susunod, testing tayo ulit kung anong appliances naman. Yan, abangan na lang po. Channel name Beck and Toing. Sana po subscribe and like na rin. Kung may katanungan kayo, sasagutin na natin yan. Basta ipukul nyo lang yung tanong nyo dito sa comment section ng ating video. At marami pong salamat.